Kausan tikrai, ulo, agaga, hiningin ko ng mata. Mayong buntag, magandang araw, at hello sa inyong tanan. Welcome to the new show nga mas lingaw pa sa group chat nga puno og memes. I am Kenneth James Gianez, together with my partner Yes, today natin namin sa inyo mga isyong seryoso pero mag-serve na life with a dash of humor. Para mas malilin ninyo sa dan, so sit back, relax, and enjoy the ride. So what is teenage pregnancy? Unahin natin ang teenage pregnancy. Hindi ito baby napakute lang sa TikTok, kundi real talk ng mga problema. De La Cruz and Daza, kayo na. Maayong adlaw sa iyong tanan. Ako di ay si Jocelyn Speed de la Cruz. Ug ako po si Maria Hana F. Daza. Naami karon sa kanituan para mag-interview about sa teenage pregnancy. Ayon sa 2022 National Demographic and Health Survey o NDHS, humigit kumulang 5.4% ng mga kababaihan na may edad 15 hanggang 19 sa Pilipinas ang nakakaranas ng pagbubuntis sa Ayon sa 2022 National Demographic and Health Survey o NDHS, humigit kumulang 5.4% ng mga kababaihan na may edad 15 hanggang 19 sa Pilipinas ang nakakaranas ng pagkabuntis sa murang edad. Ito ay katumbas ng mga 5,053 isa kababaihan mula sa kabuuang populasyon ng mga kababaihan sa grupong ito ng edad. Ang mga estadistikang ito ay nagpapakita na ang pagbubuntis sa murang edad ay isang malaking suliranin sa Pilipinas, lalo na sa mga kabataang babae mula sa mga mahihirap na komunidad at rural na lugar. Komento nyo sa teenage pregnancy o early pregnancy? Actually, ito ang masasabi ko talaga. Itong talagang mga tao na to. Unang-una, kaya nga hindi talaga ako agree sa teenage pregnancy kasi mangyayari ang tinatawag natin na kahirapan. Kung mag-aasawa na talagang mag-aasawa ng maaga, mararanasan natin ang poverty. Sa Bisaya pa, kalisod. Kalisod ang atong matagamtam kung early pregnancy magalit. So, ang ako lang ikasulti, umahimo, dili unta panabitaw magdali-dali sa kaminyoon tungod kay basta masugapan ninyo o inyong ma-eksperyensya ang tinatawag na ito o kanang poverty, kalisod. Muna siya natong kasulti yun. Salamat. Bilang isang ina, ano ang masasabi mo tungkol sa teenage pregnancy o maagang pagkabuntis? Ang akong masulti is kanang dili siya maayo nga magpaburos og sayo. Experience man ako na nga, like sa ako 18 pa ko, naburos na ko din. So dili gid siya lalim nga walay inikanan. Walay ibawa na to nga magkuan. Kung kita lang syempre teenager pa, bata pa. So wala pa gid alamag. Mas maayo gid nga sa dili sa gid mapaburos kay tungod sa kalibutan karon lisod na kay siya. Ang panginabuhi, sungutan, number 1, financial, kung wala mong trabaho, yung mga bata pa mo, hindi siya angay ka-advise na magburos dito sa'yo. Kung may mo, kung dili gid mga agwan, taligid malikayan, kaya syempre, doon tawag tentasyon, labi na karon sa generation karon sa mga bata, ingana na. So mag-protection, magamit og mga like condoms, para dili bitaw sa lukuan, dili jud ka mga buros og sa'yo din. Dapat study first. Una-una ang bitang kaugmaon kay total asa ra mo na. Ako yung ka-istorya, dili gid siya maayo ang sayo magburos. Mga kabataan, hinay-hinay lang.
Life is not a race of the appeal up, baby race with Next, basura. Hindi yung ex mo na iniwan ka sa ere. Like ang belching, pasok! Daghang salamat, Mr. Luis Yanez. Maayong adlaw at tanan. Kini sila ako po si Legend B-Boy Boy. Nagulat bahin sa usa ka seryosong isyu nga nagpadayon sa akong palibot. Ang dugay makuha o dili dali makompose nga basura. Naglakip sa plastic, styrofoam o gubantang materialis nga nahimong magpabilin sa kalibutan sulod sa gatusan katuig. Gikan sa merkado ng mga layong eskwelahan, katag-adlaw makita ng sobrang mga basura nga dili dali malaka. Kini nagdala og polusyon, pagbaha o gadaot sa atong palibot. Aron masaliran nato ang nahugas sa mga residente atong gipapatama sila. Sa atong makita, klaro nga ang dugay makuhang na basura dako og epekto sa kinabuhi sa mga tao ug sa kalibutan. Ang solusyon magsugod sa tagsa-tagsa nga palimalay pinaagi sa reduce, reuse ug recycle. Ngayong adlaw, sir, unsa man ang inyong kasinatian dahil sa dili makuha ang basura din sa inyong lugar? Kung kanya bantayan na pagilit makuha o diretso ang basura kono sa ilang pang buslutan tong mga sako ang basura kung dalit nila makuha ang basura limpyo itong palibot at surrounding sa atong barangay. Ug kung kita tanan magtinabangay, posible nato nga makabot ang mas limpyo ug mas luwas nga komunidad. Kini sila'y pangongkong ug pinusuyo Jenny Boy nagulat alang sa solid waste. Back to you, Mr. Kenneth. Salamat. Kung kaya niyo mo ilabay yung feelings para niya, kaya po niyo mo ilabay yung tarong ano yung mga basura. Next, road issues in Kanikuan. Ngayon pa man, kalsada sa Kanikuan, murag imong lughan, imong lubak. Cherry May o Lawrence, what's the update? Ayong adlaw kayong tanan. Ako di ay si Emil Lawrence Eduardo. Ako di ay si Jeremy Amrat. Live report kami karon diri sa kalsada sa Barangay Kanituan. Kung asa wala kita tulong ang traffic sugad paghapon. Oh my Hindi totoo yan. Bola lang yan. Traffic, tingnan ko sa bakit kita bakasyon. Ikaw pa sa van driver, bakit hindi ka diri ah? Inya sa kung kodong nagkuban sa pangdalan wala. Napagaling mga dalan ngay lang gihanda wala ka nakuban. So nagkuban sa kita. Ano ako yung traffic? So, ay nato nakita ang duwang kalsada. Kung naa pa ng lifeguard, resort na unta ni. Kaya tayo wala akong kapata sa Kanituan. Nang wala na mag-swimming pool. Dili ah, wala. So mayong adlaw sa mga ngalan dito. Litalo na. So nakay pud nating ako. Unsa yung mayon sa dalan sa Kanikuan te? Sa pati sa anang kasada, nalisod kayo tra kanang sa kasada karon guba kay sa latanan dayon ug mo patutag eskwelahan. Bugay ta makalusot. Dayon traffic pa jud nya kanang dala kayong tubig, magdala pa usahay. Dayon ano sa pamtaw na mo man oy nga inadugayan naman nga project nga wa mo man. Asa naman ang budget ana? Salamat kayo Tino. So matod pa sa mga opisyalis na naningkamot sila og solusyon. Pero ang epektibo ani, may magnakaw ra kan, hindi ta exercise. So ako di ay si Jeremy Amrat. Ginisab si Lawrence Eduardo. Kung hatahan ka sa kinabuhi og duwag sa kalsada, himuha na lang Chrisman. Back to you, Kenneth.
Sunod ang daan, hindi zigzag, hindi roller coaster, at lalong hindi parang karasyon na puno ng bombs. So next, kanituan, drainage issue. Drainage issue ng bugta. Kada ulan, murag instant swimming pool ang dagat. Romeo Kim, report. Adlaw sa inyo mga kaigalan, at diri karon sa Barangay Kanituan. Nga giila nga Barangay Lapok. Atong hot topic karon is all about drainage issues sa Kanituan. Ani ata karon sa Barangay Kanituan. As you can see sa video mga kaigala, tungod sa kakulangon sa drainage system, dali ra kaayo mabaha ang kasada. Every time ulan, murag swimming pool ang dalan. Pero dili nilingaw sa mga residente nga kaigala kay kada adlaw nagaagi dinhi. Dagan gid kayo sige reklamo mga kaigala, so maura to. So, nami nakita karon nga tao galaroy-laroy diri sa Barangay Kanituan ug isa kini ka gapuyo diri sa Kanituan. What can you say about sa kalsada sa Barangay Kanituan? Grabe jud kay siya ka perwisyo kay taga-adlaw na lang galapok, nigadto na mo sa silan, magkakabasa gyud akong sapatos. So unta kuan sa barangay nga magkuan sila kanal. So mauro to ang iyang giingon kanang gina-request niya sa barangay nga ipadali daw ang pagkuan sa pagbuhat og kanal sa Barangay Kanituan para mawala na ang baha. So back to you, Miss. Mr. and Mrs. Yanes. True, sana drainage system hindi parang Wi-Fi. Permi na lang wala kung kinahanglan nimo. Next, animal alert. Daghan kayo stray dogs o cats sa kalsada. Murag surprising sound. Dili prepared. Judy and Leia on sa sitwasyon. Nagkasalamat, Mr. and Mrs. Yes. Mayong adlaw mga higala. Ako si Judy Limputad. Ako si Leia Edulin. Reporting live diri sa Kanituan. Karong adlaw, akong isgutan ang usa ka issue nga naglampog sa tawo ug sa mga hayop. Ang kadaghanan sa mga iro ug iri nga walay tayo. Sa unang tanaw, murag problema lang kini sa mga hayop. Apan sa tinuod, kini usa ka social issue nga naglakip sa pampublikong kahimsog, kaluwasan ug responsibilidad sa komunidad. Kasagaran, ang mga stray gipanggiyaan na tawo nga walay panimalay. Kung walay nagatiman, mag-anto sila sa pangutong sakit. Para sa komunidad, hindi nga sitwasyon usa ka kabalaka kaya ang mga stray mahimuon nila ug balatian sama sa labis nga delikado og makamatay sa tawo. Piniglaw sa kahimsog. Ang presensya sa mga stray makaapekto usab sa kaluwasan ug kalibyo sa komunidad. Mga aksidente sa kalsada, pagkagidlap sa iro ug kabahugikan sa basurahan, mga sangputanan kini sa dagang hayop nga walay tag-iya. Kini nga problema dili lang personal, apan problema sa tanan. Nag-awang sa pag-ampon, pagbakuna, at sa pagpa-sterilize sa mga hayop. Hindi na mga lapang nilang makaprotektar sa mga hayop upang makatamang usap na makapapulot ang risiko sa mga Labaw sa tanan, importante ang responsable nga palag-iya o hayop. Nagpasabot kini nga dili biyaan ang mga alaga o sakton nga ang pag-atiman sa hayop usa ka tibuok kinabuhi na obligasyon. Ang presensya sa mga stray dogs o cats, isa ka social issue tungkol kay komunitano kini sa kahimsog, kaluwasan ang pagpaagi nato sa komunidad sa pag-atiman sa mga Ating masulutan. Pinaagi sa kaluoy, responsibilidad o payagiusa, mahimo na ito matukuron ang mas luwas na komunidad. Dili lang para sa tao apan para usab sa mga hayop. Kini si Leia, ang ulat para sa Kanituan National High School. Back to you, Mr. and Miss Yanes. Na ay drainage issue sa Kanituan na abot sa pagalpag. Kada ulan murag water park na libre. Michelle and Lysdale, update! What's up?
Ay, mga basura nga wala na lang. Ako ipakita sa inyo mga igala ko. Ay, mga basura. Wala nila naman. Wala pa yung ako na mga bata diri sa kuan pagatpan. Kaya ako dito i-interview. Kita may na. Next, bullying. Dili gini siya uso. Dapat gini siya nga stop. Ruth at Alvin, pasok. Mga kaigala namin diri karon sa Idolil Compound. Ang among report karon na daw is about sa bullying. Before we start, let me introduce myself first. I am Tabak Roundot. I am Idolin Alvin. Karon namin diri sa Kantuan National High School. Kami nakita nga na ay nagsinumbagay diri sa among likod. Kung makita niyo sa among likuran karon, Ay nagsinumbagay diri sa among likod. So, karon amo na silang interviewon kung sa hinungdan nga nung nag-away ni sila. Pero no nag-away mo unsa hinungdan ani nga nung nagsinumbagay mo pa. Ano nang ibang bully ah? Ilang volleyball, no? Sininda na rin niya. Marami dyan. Alam ko bully. hindi sa Kantuan mo na to balita. Bakit niyo Jenan Tenet? Yes, let's make kindness viral. Hindi pang aasar. Words can hurt more than algebra problems. Promised. So next, CR issues naman. Usahay mas scary pa kaysa sa horror movie. Change of person on say balita. Good morning, fellas. So today, we are gonna talk about the issue on our senior high school building, which is the stinky restroom. Yes, tama na rin mo. Ano yun? Stinky restroom. Ang baho dito eh. Kaya nga eh. So, nandito po kami sa Kantuan National High School kung saan may isang estudyante nagre-reklamo tungkol sa sila kasi mabaho nga eh. Pero totoo sobrang baho. Tara, puntahan natin. Tara! Ito ngayon, dito po tayo sa kanila CR na nirereklamo nila bakit mabaho. Sobrang baho dito guys, parang nakakatangki na. Kaya nga eh. Bakit ito mabaho? Mabaho ang kanilang CR dito kasi di na nila na-manage na maayos ang kanilang cleanliness at wala nang naglilinis nito. Kaya sobrang baho dito. Kaya tara, tignan natin. As you can see guys, mabaho nga talaga guys. Sobrang baho guys, saka sobrang gulo pa guys. Tignan na guys, ang baho guys. Tignan. Look, CR, baho. So talagang mabaho nga. Ano ba masasabi mo doon? Sabi ko lang is sobrang baho and hoping guys na sana mag-solve itong problem sa high school building as soon as possible. Hope soon. So back to you, Mr. Kenneth and Miss Jane. Oo nga, sana all ang CR malinis. Hindi haunted house version. Next, climate change. Hindi mood swing. Kundi seryosong problema. Ampo, ikaw na.
Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po'y narito sa GKCMBGO na magtatanong po kung bakit mayroong klima natin ngayon ay pabago-bago. Ito po, itatanungin na po natin si ma'am. Ano pa yung sagot ma'am patungkol sa panahon ngayon na ay pabago-bago mo? Kasi, diba dati, noong unang panahon, ang unang panahon, ang mga tao, gamay na, tapos, ang mga tao sa unang panahon, dagan talaga mga amo, mga dinis na takaw, dapat sa kanila, na yung parehas karoon ka lang. Kasi, karoon ang mga mura na sa dapin, nagay mga kulipuno, na yung mga kolektor na, na yung kolektor, pero lahi ragaw lang basura kay, una ang basura kay, mga silupin, di ba? Karoon kay mga silupin, mga plastic, sa kuntan siya, mineral water, mga plastic ka ng sabol glass, sabol sponge, quartz, tapos kita gini mo ko sabang kalibutan karon ba sa unang panahon lahat kayo mga bawa sa kudahan sa sampa dan sa karon mo lang mainit kretag daw init kretag bulan to sa autumn kaya nadaot na kuno sa daghan kay mga kwan sa factory nadaot sa talagang kasabat. Sakto! Ang weather karon parang hash nito. Dili mo masabtan kung hot ba siya or cold. Sunod serious nga issue tungod sa drug addiction. Murablok siya ng puno of fake news. Makadaot ng mga buang. Winky of Lloyd, report! Maayong buntag sa tanan. Ako dahil si Glory Lloyd Cicero, mas kilalanin na si George Bugwa. This is Breaking Chismis Flash Report. Today, trending na naman ang balita. Ang tambay ng walay plano sa kinabuhi pero adik sa shabu. Sir, bakit ka na adik? Kasi po, sabi nila makaka-fly daw ako. Pero ang ending na-fly pa ang wallet ko. Wala na akong pera, pati PC na tricycle, giprintan ako. So, unsa naman karon imong plano sa life? Plano na ako, mag-retire na ako sa kanto, pero kung may libre rice, dawaton ako. Ay nako, mao ni resulta kung dili mo maminaw sa ginikanan. Dili ni timpla sa kape oy. Drugs ni, dili ni Milo. Kaya kids, say no to drugs, yes to lugaw. And that's it for today Flash Report. Remember, drugs are not cool, pero ang tubig ug turon, very cool. Back to you, G. Tama! Murag nakatama. Char lang. Drugs are not cool. Mas better pa ang ice tubig kaysa ice shabu. Next is financial problems. Dili ni pautang usa mang bayad next week. Desiree at Sanji. Go! Maayong hapon sa inyong tanan. Welcome to the news nga mas klaro pa sa inyong relasyon. Ako di ay si Desiree Alios. Ako si Sanji Drama. Nami diri karon sa pagdapat para mag-interview ug mahibalo kung unsa kalisod ang financial problem nga ilang naagian. May hapon, ma'am, pwede ka na mo ma-interview about sa financial problem. Pwede mamon mo. Meron nilo ako sana. So, ang first question, unsa kalisod sa kinabuhi kung kulang ang imong budget sa adlaw-adlaw ninyong gastuon sa balay? Bigyan mo sila, ma'am. Nabigyan ang problema na yun.
naman to. Yun sa imong pagdala ang imong financial kung na ay mga pinakalat na expenses o cases sa kinabuhi. Manguan, mangita sa silingan, manghulam, o pwede manghulam sa ilaha, aron lang matulbad ang kalit nga expenses nga mama. So, salamat kay karon ma'am sa time nga hindi ka. Mga po. Salamat po sa inyo duha. Next, pagtaas sa presyo sa bugas. And speaking of bugas, grabe na kay kataas ang iyang presyo karon. Murag inyong relasyon. Sa una, grabe pa kayo, simple ra. Pero karon, mahal naman kayo. Aray ko. Joran, Eve, agora na. Ako diri karon sa barangay Kanituan kung asa na ay tindahan nga pamaligya og bugas. Matud pa sa tag-iya ni ining tindahan, wala daw ni taas or niubos ang presyo sa bugas. Matud pa sa mga residente nga nagpuyo diri, okay na lang daw sa ilaa ang maong presyo sa mga bugas. Kay aside sa wala sila'y mabuhat, naandasan sila sa maong presyo ni ini. So naanay ko karon diri sa barangay Kanituan kung asa na ay store nga pamaligya og bugas. So base sa mga residente dire wala daw gyapon ni taas or ni ubos ang presyo sa bugas. Matod pod sa tag-iya diri sa balyaan sa bugas, wala po daw ni taas ang presyo or inubo man lang ang presyo, which is ni-maintain siya ug mas maayo na siya para sa mga residente diri sa barangay Kanituan. Back to you, Miss and Mr. Yanyas. Salamat, Geraldine. So next, health alert. No, nature alert. Deforestation, mga kahoy mas dali pa mawala kaysa sa load ni mga Gcash. Konya Nelia, kayo na! Mayong buntag kay natong tanan, aniya ko karon sa barangay San Simon kung asa ninyo makita nga agi pang putol ang mga kahoy. Sumala sa barangay of Department of Environment and Natural Resources, klaro nga permit ang proseso ani nga oportunidad. Ang mga rason pud kuno sa pagputol is ang pagtukod sa kalsada ug mga balay. So kani ninyo makita ni dire tukdan siya og mga housing. Gikan diri sa Barangay Zone 4 San Simon, ako si Concepcion Incolo. Back to you, Jane! Maayong hapon sa inyong tanan, ako di ay Sinilia B. Umandam, na adiri karon sa hillside. Kung makita ninyo, pod na adunay mga kahoy nga pinutol, kini nagapamatuod nga kini nga mga kahoy nga pinutol, pero sumala sa barangay Pagatpat na kini dunay permanent nga gikan sa itaas. Ikan diri sa barangay Pagatpat, ako di ay Sinilia B. Umandam. Back to you, Jane! Daghang salamat. Remember, kung walay kahoy, walay fresh air. Magtanong ta, dili lang puro plantito, plantita sa profile picture. Next, flood control. Unta, dato lang puno ang tubig sa swimming pool, dili sa inyong mga sala. Junchi at friends, pasok! Ano ako karon sa goal diri sa Kanituan sa school. Din ang mga residente nagpayag sa ilang kabalaka sa pagsagal tubig labi na panahon sa kusog nating ulan. Aron masulbat kini, gilunsad sa lokal nga gobyerno ang daghang proyekto alang sa flood control. Ikaw naman usab ang mga residente kamo sa gustong paglabay sa busura. Tungod kay embaradong kanal ug suba mo'y usa gyapon sa mga punuan nga hinungdan sa pagba sa syudad. Apil niini ang pagpalimpyo sa baradong drainage system, paghinlo o pagpalahom sa suba o pagtukod og dikes
o flood barriers ang mga engineer. Usab na plan o dugay solusyon sama sa pagpaayo sa floodways o paghimo og catch basins aron ma-divert ang sobrang tubig. Bisan pa adunay hagit nagtuo ang mga otoridad nga kini nga panagyo sa nga mga halakang makatabang sa pagtunod sa peligro sa pagbaha sa umaabot nga mga bulan. So karon, idasig ang tanan nga pagwiling alerto sa mosunod nga advisory sa kaluwasan. Ako si George B. Cabanes. Ako si Reza Tulay Salisi. Back to you, Kenneth. Ang gusto na tugnad ng solutions, hindi flag of excuses. So next, water shortage sa Hillside. Importante kayo ni. Kay labi na sa uban mga tao dito nga galisod na ang kaligo kay wala sila tubig. Chloe at Elaine. Good day, Hillside Village. This is your field reporter, Chloe. I am Elena Squawk, bringing you the driest news of the day. Breaking news! Ang gripo sa Hillside Village, mas dry pa kasi sa joke nga walay punchline. Tinuod yun. If you open the faucet, got it. Ang uban, maligo by schedule na lang. Monday, Wednesday, Friday, lawas lang. Tuesday, Thursday, Saturday, buhok lang. Sunday, rest day sa kaligo. So, that's all for today's Flash Report. I'm Chloe. And I'm Elaine. Wala tubig sa Hillside. Padagan yung chismis. Back to you, Mr. and Miss Yanez. Tarong nata diri sa Science Dito kung kanunay gabaha kung tingulan. So nata interviewon karon mo si Ma'am Luisa Paharo. So Ma'am, pwede ba tayo ng interview about anong baha diri na dapat kung tingulan? O para tungod sa dahil o tungod sa tuba o sa pang-drainage gikan sa piston ito unang pag nagulan, buwan, tubig, padulong dire. Kanya, ang dahil dire, wak manggod na human kay lako siguro sa engineer ang budget. Mga naaral niya kutog sa ubos, wala pa nalahos, mga ang pag mag-ulan, bisag gamay ra, basta kutog ang bukid, mo-overflow gid ang tubig pa dulong dire sa piston. Harap siya kutog sa block 17. Ang dili na namabot dito sa sulod sa piston yun. So kung magbaha din mo, asa po pa mo lang ba? Dire sa kuhan, kaning dire kutog ang baha karon. Pero lahi sa una katong sindong kay abot sa atop. Karon, sa pagkakaroon, gamay raman nga bagyo ang baha sa gara dire na kutog. Salamat sa imong business sa imong ang pagtubog na malibad ninyo. Back to you, Miss and Mr. and Mrs. Yanez. I feel because I treat my fit daddy. But not just dapat. Kaya I choose yung na may tahe. Plus, And that's a wrap for today's news. Serious stories with a twist of laughter because life is too short to be all stressed. Remember, problems in the community are just like heartbreaks. If we face them together, they hurt less and heal faster. Stay aware like you stalk your crush's Facebook. Stay strong like Wi-Fi during exam week. And stay hopeful like payday is tomorrow. This has been your daily dose of news and Hubble Feels. Thank you for watching and always remember, life may have many issues, but at least we face them with courage and a little bit of humor. Good day, everyone. This is me, Kenneth James Gianez. And I'm Jane Yanez. Reporting.